ng Panginoon. Hallelujah. Masigabong palakpak, pinagpalang palakpak mga kapatid. Hallelujah. At bago tayo makinig ng salita ng Diyos, kinagawian natin, kinasanayan po natin, at kinaugalian natin na tayo ay magdeklara ng mga mabubuting bagay, mga kapatid. With faith, with boldness and confidence, lakasan po natin para po magmamanifest sa buhay po natin. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God. Nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palampakan natin si Jesus. Mga kapatid, mark the word of the Lord that your life will never be the same again. Hallelujah. Ngini, ating kang dalanan, ating kang problema, but praise God, our God is able to make all things beautiful in His time. Kaya iinam yung buhay natin, mga kapatid. Magbilang ka lang ng buwan, ng taon, makikita mo ang progreso ng buhay natin sa piling ng ating Panginoon. Kasi sabi ng Bible, apart from the Lord, we can do nothing. Mga kapatid, sadsad tayo po ang ating series about the attributes of God, which now we're here in Book 4, at ito ay pinamagatan natin, who He is between us. Because ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. Kinuha po natin sa Psalms 18:2, the Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my king, and my firm strength, in whom I will trust and take refuge, my shield and the horn of my salvation, my high tower. Kaya yun, mga kapatid, ang Diyos ang ating kublihan, tanggulan, takbuhan, ang Diyos ang ating kaagapay, kakampi sa panahon ng mga kabagabagan at sa panahon ng kagipitan. Part 1, inaral po natin, mga kapatid, siya ang Diyos na ating kaagapay. He is the God, our helper, in Hebrews 13:6. And that was last Sunday. At tinalakay po natin ang tatlong W. Mga kapatid, first point, God is our well-proved help. And second point, God is our well-timed help. And third point, God is our well-appropriated help. Siya po ang Diyos na untay, napapanahon sa ating mga buhay sa panahon ng ating mga pangangailangan. Amen po ba, mga kapatid? Sabi mo, He is our helper. Lagi kong tatandaan, hindi ka nag-iisa sa mga problema, hindi ka nag-iisa sa mga pagsubok. You're not alone, brethren in Christ, kasi ang Diyos ang ating kasama. This morning, mga kapatid, we're here in part 2. Siya ang Diyos na ating kaibigan. He is the God, our friend. John 15:15. Sabi po ng John 15:15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. I do not call you servants or slaves any longer, for the servant does not know what his master is doing or working out. But I have called you my friends, because I have made known to you everything that I have heard from my Father.
I have revealed to you everything that I have learned from Him. Mga kapatid, lagi nyo natin tandaan, sabi nga, it's a matter ng mind setting. Kasi in the Bible, in the Old Testament, ang lahat ng mga mananampalataya, sabi natin from Abraham, Isaac, Jacob, they were called servant, mga kapatid. Hallelujah! So, magkakaiba po yung tinatawag nating slave. Ang slave, mga kapatid, hallelujah, nagtatrabaho sila, mga kapatid, yung alipin, nagtatrabaho sila for nothing. Bakit? Kasi wala silang sweldo. Ang servant naman, nagtatrabaho sila, pero may sweldo sila. Pero sabi ng Bible, hindi ko na kayo tatawaging alipin. Hindi ko na kayo tatawaging lingkod or servant. Tatawagin ko kayong kaibigan. Are you here, church? Amen. So put in mind that your best friend is God. Hallelujah. Walang masama. Sabi ko nga, we have a lot of friends. May mga kaibigan tayo, may mga trupa tayo, may mga barkada tayo. Pero see to it that your best friend is Jesus. Hallelujah. Kaya nga mayroong kasabihan, your best friend will become your best enemy. Bakit? Kasi minsan, pag best friend mo ang tao, inilalahan mo ang lahat ng mga sikreto mo, lahat ng mga katago-tago mo. Kaya pag nag-away kayo, may alas siya. Kaya someday, she or he will become your best enemy, yung best friend. Pero para same tayo, there's nothing problem na magkaroon tayo ng tropa, kaibigan, a lot of friends. Pero see to it, as what I said, that your best friend is Jesus. Kasi si Jesus, na naman milyari kimbiye mo, hindi ka ilalaglag, mga kapatid. Hindi siya magiging best enemy mo kasi no matter what, ano man ang ginawa mong pagkukulang kay Lord, still your friend. Amen? Itaw kayo ang kausap. Amen. Praise God. Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus, pag kaibigan ka niya, you will know everything. Maipapaalam sa iyo ang lahat ng mga bagay na kanyang narinig sa akin. Diba, narinig niyo sa akin several times na ang Holy Spirit, whatever He hears from the Father and from Jesus Christ, He will reveal it to you. Sasabihin sa iyo ngayon, ang sabi naman ni Jesus, as our friend, lahat ng mga narinig niya sa Ama, sasabihin niya sa atin. Are you in church? Amen. Okay, ngayon, gusto ko lang po kasi bigyan kayo ng pundasyon, mga kapatid. And best friend, sabi pa nga, mga kapatid sa Proverbs, a friend loveth at all times. Sabi nga ninyo, all times. Hindi lahat yan mga good times. There are bad times. Hallelujah. May mga panahon na nasa baba tayo. May mga panahon naman na nasa taas tayo. So whatever time is it, mga kapatid, God will be your best friend. Because a true friend loveth or loves at all times. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord, kahit ganyan ka. Amen? Agree ba kayo, mga kapatid? Amen. Kahit anuman tayo, sino man tayo, mahal ka ng Panginoon. Kasi people, hallelujah, will love you kapag, kaya ang problema sa mga nanliligaw eh. Dapat sa mga nanliligaw, despite of, not because of. Kasi magkaiba po yung despite of and because of. Yung sasabihin ng lalaki, mahal kita kasi mabait ka. E paano kung hindi na siya mabait? Hindi mo na siya mahal. Sasabihin mo, mahal kita kasi maganda ka. E paano kung pumangit siya? Hindi mo na siya mahal. Kasi you love because of. Maganda po yung you love despite of. Mahal kita kahit bulag ka. Mahal kita kahit pilay ka. Mahal kita kahit hindi ka naliligo. Are you here, church? So yun ang sinasabi natin. Si Lord, He does not love us because of, He loves us despite of. Kahit tayo ganyan,
Napunta na ako sa isang church somewhere in Candaba. Ang ganda ng kanilang tarpaulin doon sa kanilang pagpasok mo sa pinto, nakalagay doon sa tarpaulin nila, praise God, come as you are. You don't need na mag-pretend na kung ano ka, mga kapatid. Pumunta, lumapit ka kay Lord as you are. Hallelujah. Bakit? Kasi kahit sino ka, kahit ano ka, tanggap ka ng Panginoon. Parang wala akong kausap. Amen. Naniniwala ka bang tanggap tayo lahat ni Lord? Amen. Kaya tayo, sa tao, yes, not everyone will accept us. That is the reality in life. Hindi lahat ng tao natutuwa sa iyo, tumatanggap sa iyo, pero isa lang ang tiyak ko, sino man tayo, ano man tayo, maging sino ka man. Hallelujah. Tanggap tayo ng Panginoon. Amen? O sabihin nga po natin, Jesus is my best friend. Tiyakin nyo mga kapatid, kasi ang best friend, bakit ko sinasabi ang best friend? Ang best friend laging nariyan. Ang best friend, siya po yung crying shoulder mo. Siya yung naiiyakan mo sa mga panahon ng problema. Siya yung natatakbuhan mo, siya ang nalalapitan mo, at tsak lang, mga kapatid, siya ang magiging kakampi mo. Amen? Palapakan nga po natin si Jesus. So the heart of God's attribute, friend is better than slave. Tandaan po ninyo. Piliin mo ang maging kaibigan ng Diyos kaysa maging alipin ka. Hallelujah. And then friend is better than a servant. Tandaan po natin, ang friend mas maigi sa servant, and last, friend is better than spawn. Pag sinabing spawn, offspring or kamag-anak, tama ba? Para walang kausap. Hallelujah. Agree ba kayo na mas closer ka sa friend mo kaysa kamag-anak mong lagi kang dinadown? Wala yan. Walang mararating yan. Tama? Praise God. Alam niyo po, sabi na nag-aaral, nakikinig ako ngayon sa business, sa mga mentor ng business. Sabi niya, ang unang magda-down sa'yo sa business, your family. Hindi sila naniniwala ng iyong success. And then pangalawa, sabi niya, magda-down sa'yo ay mga kamag-anak mo. And then the third one, yung kaibigan mo. Praise God. Hallelujah. Pero, yan naman kamag-anak mo, mga kapatid, hallelujah, mas maigi pa rin ang best friend kaysa kamag-anak mo. Tama ba? Hallelujah. Kami po, lahi namin, kaming mga kamag-anak, kaming pamilya pala, should I say. Minamata kami ng lahat ng mga kamag-anakan namin. Kasi mga kapatid ko, may grade 2 lang, may grade 3. Walang nakapagtapos. Praise God. Pero alam niyo po ba na naging challenge sa akin? Sabi ko, nagtatrabaho ako sa araw, nagtatrabaho ako sa araw, nagtatrabaho ako sa gabi. Grade 6 lang po ako, pero alam niyo po mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon dahil nagsikap tayo sa buhay. Actually, yung pag-aaral, di kaya na magandang kinabukasan eh. Hallelujah. So what I did, nag-acceleration test ako. Nag-test po ako sa mga kapatid sa naipasa ko ang first year, second year, third year, and fourth year. Kaya legit po akong graduate ng high school na hindi ko pinagdaanan. So ngayon, nakapag-aral ng bachelor, nakapag-aral ng masteral, nakapag-aral ng doctoral, at ngayon, sabi ko nga sa inyo, I'm not bragging myself, 5 po ang aking doctorate. Yung aking doctorate, mga kapatid, hallelujah, hindi po siya pipitsugin kasi nasungkit ko ang magna cum laude. From being a grade 6. Bakit ko binabanggit ito, mga kapatid? Kasi kung mayroong hindi naniniwala sa'yo, una, pamilya mo. Pangalawa, kamag-anak mo. Pangatlo, kaibigan mo. Pero the result yan, ano man ang pangarap mo, may naniniwala sa'yo, and that is God. Palapakan natin siya. Amen! Kaya huwag kayong masyado, sabi ko nga, ayan, nandyan si Gian. Si Gian, saludo ako kasi nabalita ako, nag-aaral sa Holy Angel. Ngayon, okay siya, pero pagdating ng panahon, professional yan, tama? Bakit? Ang pag-aaral, ano yan mga kapatid? Pagsisikap yan. Sabi mo sa katabi yung pagsisikap. Kasi alam niyo po mga kapatid, sabi nga, doon sa mentor namin sa business,
sa pinapakinggan ko. Sabi niya, minsan ang mentality ng mga Pilipino ay yung magtrabaho. Bakit daw sila nag-aaral? Bakit sila nag-aaral magdoktor? Kasi gusto nilang magdoktor. Bakit gusto nila maging lawyer? Gusto nila maging lawyer. Pero walang nag-aaral para maging businessman. Hallelujah. Bakit? Kasi sabi nga ng mentor, kung gusto mong yumaman, huwag kang magtrabaho, mag-business ka. Kasi yung mga nagtatrabaho, kumikita, they earn, walang mang problema yun eh. Sumisweldo ng 50,000, 60,000 a month, pero hanggang doon lang sila. Minsan kulang pa nga ang sweldo eh. Tama? Insakto lang. Hindi sila makasulapo na tinatawag natin sa Kapampangan. Pero isa lang po ang isang dapat natin tandaan, anuman ang dream natin, tiyak na naniniwala ako ng Diyos, naniniwala sa atin. He believes in you. Amen? Okay, palapakan natin siya. Hallelujah. Genesis 15:6. Tingnan niyo po si Abraham. Bakit he was considered as friend of God? Sabi niya sa Genesis 15:6, at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang sa katuwiran sa kaniya, and Abraham believed in, trust in, relied on, remained steadfast to the Lord, and he counted it to him as righteousness, right standing with God. And also here in Galatians 3:6, kaya nga ni Abraham, sabi niya, Abraham, na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. Thus Abraham believed in and adhered to and trusted in and relied on God, and it was reckoned and placed to him, to his account, and credited as righteousness, as conformity to the divine will in purpose, thought, and action. So ang ginawa ni Abraham, he just believed. Sabihan ninyo, just believe. Hallelujah. Romans 4:3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. For what does the scripture say? Abraham believed in, trust in God, and it was credited to his account as righteousness, right living, and right standing with God. Paulit-ulit na binabanggit sa Bible, Abraham believed and he was counted as righteous, and not only righteous, he is also counted as friend of God. He was called a friend of God. Gusto mo pa, no? Di ba si David, a man after God's own heart. Pero Abraham was God's friend. Amen? Sino gustong maging katulad ni Abraham? Amen. Ang gagawin lang po natin, believe. Wala ka ng ibang gagawin kundi believe. Sa Bible, may mga pangalan na ang kahulugan ay, binigyan ko lang po kayo ng isa, na tinatawag siyang friend of God. Hallelujah. Kasi sa Bible times, yung mga name, may mga equivalent po yan na kahulugan. Tulad po kay Theophilus. Mga kapatid, sabi po ni Theophilus, meaning friend of God, which was translated Theophilus, a Christian. Para bang pagkasaglit, Theophilus, pero ang totoo talaga, Theophilus. Kaya tumigas pa ng bigas. Theophilus o Theophilus, pareho po yan, mga kapatid, and translated as Christian. Kaya pag Kristiyano ka, mga kapatid, pag believer ka, friend of God ka. Tama? Sino po ba ang mga born again? Sino po ba ang mga Kristiyano? Sino po ba ang mga mananampalataya? Mga kapatid, if you are a Christian, if you are a believer, then you are a friend of God. I-acronym po natin mga kapatid ang HBC para matatandaan natin ang mensahe natin sa umagang ito. First point mga kapatid, friends of God are ears. Mga tagapagmana. Pag tagapagmana ka, you are a friend of God. 2 Chronicles 27. Kaya Abraham tayo iikot.
Di mo ba pinalayas o aming Diyos ang mga nananahan sa lupain ito sa harap ng iyong bayang Israel? Itong bayan na pinalayas ng Diyos, ito po yung mga Pilistino na nasa Kanaan, na ipinangako ang Kanaan as God's promised land. Tama? Dahil ipinangakong lupain, kailangan lahat ng mga nakatira doon palayasin. At yun ay mga Pilistino, mga kapatid, para maibigay sa Israel. Sabi niya, at iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman. Did not you, O our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? So mga kapatid, pati lahi ni Abraham ay naging inheritors, naging tagapagmana sila, mga kapatid, sa tinatawag po natin promised land. Amen? Amen. Wala na akong kausap. Sabi nga po natin, promised land. Hallelujah. Yung mga pangako ng Diyos, mga kapatid, yan po ang mana at pamana sa lahat ng mga tagapagmana. Pumalakpak nga po mga tagapagmana ng Diyos. Hallelujah. You are the heirs of God. Sabi ko nga mga kapatid, may I borrow your attention, ang mga tagapagmana, hindi na nila kailangang pagtrabahuan ang mamanahin. Hindi na nila kailangang paghirapan. Hindi na nila kailangang pagpunyagian ang mana. But what they need to do is to receive ng mana. Tama ba? So tayo ay mga heirs, tayo ay mga inheritors, tayo ay mga tagapagmana ng Lord. So whatever the Lord na mayroon ang Diyos, tagapagmana tayo. Alam niyo po kung anong mayroon tayo sa Diyos? Praise God. Lahat ng tinapos na gawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo, iyan ay benefits natin. At ang sabi ng Corinthians, gaano man kadami ang pangako ng Diyos. Siguro tumanim na sa inyong isipan, how many promises are there in the Bible from Old and New Testament? There are 8. Kalimutan nyo na, no? Ilang pangako? 8,810 promises. Sige po, sabay-sabay tayo. How many promises? 8,810 promises. Isa pa, para ma-calculate natin. How many promises are there in the Bible? 8,810 promises. Kung matalino kayo, if you are going to divide ng 8,810 promises into 365 days, because we have 365 days a year, lalabas, we have promises 24.4 something a day na pangako. Again, ulitin ko, if you are going to divide ang 8,810 promises into 365 days a year, we have 24.4 something or 0.3 something promises a day. Nasusundan niyo po ba ako? How many hours we have in a day? Wala akong kausap. How many hours? 24. If we have promises 24.3 something na promises a day, and we have 24 hours a day, lumalabas, every hour, God has a promise to you. Para wala akong kausap. Amen. Sa bawat oras, may pangako ang Diyos. Matutod ka, 24/7, round the clock, nagmamanifest ang pangako ng Diyos sa atin. At ang sabi ng Bible sa Corinthians, gaano man kadaming ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay oo. Sabi nga ninyo, oo. Walang wait, walang no. Ang sabi ng Corinthians, gaano man kadaming ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay oo. Walang wait, walang no. Kaya pag sinabi mo, Lord, di ba pangako mo sa akin, Lord, ang kagalingan? Anong tugon ng Lord? Yes, anak. Pangako mo ba, Lord, sa akin ang provision? Yes, anak. Pangako mo ba, Lord, sa akin ang protection? Yes. Lahat ng pangako ng Diyos, every hour, ang tugon ng Lord, yes. Kaya lang, ang sabi ng Bible, ang tugon natin, Amen. Kasi hindi magmamanifest ang pangako ng Diyos kung hindi mo siya aagrihan. Kaya dapat nag-aamen tayo. Kita niyo po si Mary. Sabi ng anghel,
walang pagsala, Mary, na maglilihi ka, manganganak ka ng lalaki, despite na hindi pa nasapingan si Mary ni Joseph. Kung baka sabihin natin, virgin pa, how can it be ang magbuntis ng hindi pa nasipingan ng lalaki? Tama? Pero anong sabi ni Mary sa angel? Be it unto me according to your word. Ang ibig sabihin, amen, in short. Hallelujah! Kaya kayo mga kapatid, kung isarado ang bibig, wala nang bayad sa amen eh. Walang bayad sa amen. Mag-amin ka lang na mag-amin. Mag-agree ka lang na mag-amin. Pag sinabi ni Pastor Lito, pagpapalain ka ng Lord. Amen! Ganun dapat. Hallelujah. You are agreeing what I am saying kasi ang sinasabi ko is God's word. Tama ba, Sister Joy? Magkakaroon ng bahay si Sister Joy. Yan ang dapat sagot. Yes, ang ibig sabihin ng amen, mangyari yan sa akin, Pastor. Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kayo mga kabataan, maging seryoso kayo sa inyong pag-aaral. Study first. Hindi ligaw first. Ligaw. Ipa-yari. Natuwa ko kay saan ba si brother, yung maliit na bata dyan. Pangalan yan? Alfred? Jasper. Si Jasper pala siya yata nag-chat ka doon sa group. May Jasper doon nag-chat na anong oras daw. Tinanong ko sa kanya, kasi halos lahat dito, magpapakilala sa akin, girlfriend ko, Pastor. Girlfriend ko, unang linggo ibang girlfriend, pangalawang linggo ibang girlfriend, mga girlfriend. Praise God, hallelujah. Wala akong pinapangalanan, walang personalan, walang pinapangalanan. Mga kapatid, tinanong ko siya kahapon kasi all I know, lahat ng mga binata dito, may girlfriend. Wala pa. Praise God. Dili mo, nawala yung mga sa tibag. Hallelujah. Aba, dami natin bisita. Ay, siya, girlfriend ni ganito, girlfriend ni ganyan. Aba, almost. Hindi ko sinasabing all. Almost. Halos may girlfriend. Kaya tinanong ko si Jasper kahapon. Sabi ko, Jasper, may girlfriend ka na ba? Alam mo ang sagot niya? Study first. Para walang kausap. Ang ganda nun, mga kapatid, kasi alam mo, sabi, hindi alam mo yung ratio ngayon, sa isang binata, ang ratio, 5:1. Sa isang binata, 5 dalaga. Kasi nagkakaubusan ng mga binata. Bakit nagkakaubusan? Ang iba nagiging bakla. Bumibigat. Hallelujah. Hallelujah. Are you here, church? So, ibig sabihin, hindi nagkakaubusan. Huwag kayong magmamadali kasi maraming dalaga sa mundo. Siguro magmadali tayo kung ang ratio naman 10:1. Isang binata, 10 binata, isang dalaga na lang ang pag-aagawan. Hindi, baligtad eh. Sa isang binata, tulad kay Mikailo, halimbawa, kay Mikailo, may 5 babae equivalent para sa kanya. Kaya hindi na siya dapat magmadali. Dapat lahat ng kabataan ngayon, ang sagot ay study first. Mahina. Dapat ang sagot ay study first. Bakit? What I'm pointing out is, mga kapatid ng pag-aaral kasi, that is your future. Kinabukasan mo yan. Ang girlfriend, naandyan lang yan. Amen? Hallelujah. Sabi na ng iba, dali na naman tayo. Hindi na mga kapatid, sabi nga, if you will take ng sinasabi ng pastor, that is your for betterment. Kaya ikabubuti po ninyo yan. Tama? Amen. Praise God. At minsan kasi yung study first na yan, kapag medyo pangit yung naliligaw, siyempre, pangit naman sabihin, ayoko sa'yo. Yan ay one way out ng mga kababayan na hindi sumagot. Tama ba, Ruth? Si Sheena, pag may manligaw sa yung pangit, Sheena, siyempre, ayaw mo namang basterin ng diretsahan na, ayoko sa'yo, matsura ka. Siyempre, ang sasabi ni Sheena, study first. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Dahil si Junjun, gwapo, hindi
hindi niya nasabing study first. Hallelujah. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Ano lang yan para hindi tayo nainip? Tama ba mga kapatid? Kaya pagka mga pangit ang nanliligaw, sinasabi study first. Parang sa mga maiitim, pag pinipicturan, bias talaga ang mundo. Pag nagpapapicture ako, hindi naman nila masabi maitim ka, hindi ka makita sa camera. Sasabi nila, against the light. Tama ba? Pagka hindi ka makita sa camera, instead na sasabihin nila, maitim ka. Diba, sister? Ay, sandali. Against the light. Amen. Hallelujah, mga tao talaga. Amen! Palapakan natin si Jesus. Kaya si Abraham, bilang kaibigan ng Diyos, ang kanyang ginawa ay sumampalataya lang, mga kapatid. Praise God. Sa unang punto natin, binanggit po mga kapatid na siya ang tagapagmana, ang binhi ni Abraham, which the Israelites people, they became inheritors or heirs of the promised land because Abraham was God's friend. Pangalawang punto, mga kapatid. Sige, pangalawa na tayo. Hallelujah. Friends of God are believers. Ang mga kaibigan ng Diyos ay mga mananampalataya. Hiramin ko muna ang iyong tainga mga kapatid. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na darating. Amen? Halimbawa, naniniwala ka that someday magiging doktor ka, you are believing in the future. Mga kapatid, basa tayo. Sabi ng Galatians 3:6, gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos. Asa na tayo, mga kapatid? Hallelujah. So, punto number 2 na tayo. Sabi po dito sa James 2:23, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. And so the scripture was fulfilled that says, Abraham believed in, adhered to, trusted in, and relied on God, and this was accounted to him as righteousness, as conformity to God's will in thought and deed, and he was called God's friend. Sino po niya sumasampalataya? Amen. O sabi mo, you are God's friend. Ang ganda naman mga kapatid na tawagin kang kaibigan ng Diyos. Amen? So si Abraham, sumampalataya. He adhered to, trusted in, and relied on God, and he was called God's friend. Amen? Amen? Sabi mo, Lord, you are my friend. Hallelujah. Kaya masarap ang may kaibigan. Pangatlo, mga kapatid, attribute number 3, I'm about to be done. Friends of God are chosen. Sabi nga po natin, chosen. Agree ba kayo? Basa tayo ulit kay Abraham. Isaiah 41:8. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the offspring of Abraham, my friend. Sabi natin yung chosen. Di ba kayo masaya? Mga taga-abakan. Sa dami-dami ng mga adik doon sa may sapa. Pero, kita mo, nandito kayo, pinili kasi kayo ng Diyos. You are chosen among the people. Tama? Di ba kayo masaya na sa dami-dami ng tao sa Abakan, sa Malabanya, sa Amsi, sa Dao, saan ka man nakatira? Hallelujah, sa dami-dami ng tao, pero sa dami ng tao, ikaw, pinili ka ng Diyos. Kaya atsuka Kenny. He chose you. Amen? Sabi ng Bible, hindi tayo ang pumili kay Lord, siya ang pumili sa atin. Hindi ka ba masaya na pinili ka ng Lord? So dami-dami ng tao, ikaw ang pinili ng Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang Lord. Kaya yung mga friend ni Jesus, mga kapatid, ito ay kanyang mga pinili. Hallelujah. Sa dami-dami.
Praise God. Sabi namin, dami ng tao sa mundo. Sa Pilipinas lang, umabot na tayo ng 100, ilan na? 110 million yata. Hindi ako nagkakamali. Praise God. Basta 110 million something ang mga mamamayan sa Pilipinas. Pero doon sa 110 million more than na mga Pilipino, ikaw, ako, tayong lahat, pinili ng Diyos for a purpose. May purpose si Lord. Amen? Kanina, nag-aalmusal kami na naitanong ni Sister Joy. Ikaw ba, Sister Joy, nagtanong, how did Gian came to know Jesus dito sa church? Nabanggit ko siguro, kako kaibigan sila ni Mikaelo Nila Mikaelo, nila June, kaya nakakilala. Tama ba ako? Kaibigan nyo, ano? Kaya nakakilala siya sa ating Panginoon. So, hindi po siya kung accident na makakilala si Gian kay Lord. Iyon ay pinagtagpo-tagpo ng Lord sa isang dahilan. Tama ba, Sister Joy? Kasi si Gian pinili ni Lord. Tama ba? Amen. Praise God. Hindi po aksidente, hallelujah, kung bakit tayo nagkasama-sama. Isa lang ang tiyak, pinili tayo ng Lord. Amen? Kaya natutuwa ako, sabi ko kahit paano, may mga nakikita tayo nagpapatuloy, tama? Hallelujah, sa ating Panginoon. Kasi tayo ay pinili ng Diyos. Kaya pag pinili ka ng Lord, ulitin ko, gagamit ang Lord ng kasangkapan para makakilala ka sa Kanya. Si Sister Joy, si Michelle, maraming ginamit. Michelle, born again ka na ba bago ka makilala ni Jonas? Kilala, born again ka na? Akala ko si Jonas ang nagdala sa'yo. Hallelujah. Amen? Kaya ako naman, bilang pastor ninyo, hindi ko naman binabawalan naman ligaw. Kasi kung gusto nyo na, sabi ko nga, ang pastor walang karapatan pipili kung ang magulang nyo na pumapayag. Tama ba, Sister Joy? Who am I na, wag ka mo nang paligaw, wag ka manliligaw. Kung ang mga magulang pumapayag na magpaligaw ng anak nila o maligawan ng anak nila, ako naman ay nagbibigay lang. Ngayon, if ever, sabi ko nga, kapag pumasok ka sa church na may girlfriend ka, may boyfriend, hindi kita paghihiwalayin. Magbuburn ka, hiwalayin mo yung girlfriend mo, boyfriend mo, hindi. Isa lang sasabihin ko, dalhin mo sila sa Panginoon. Maganda kasi ang ka-relationship na parehas kayo may takot sa Diyos. Kasi sa mga kagagwapo ng ating mga binata, talagang hindi magdadalawa ng isip ang babae na ibigay ang sarili. Tama? Pero, ito lang ang maganda doon. Pag Kristiyano tayo, ito lang ang sasabihin ng binata. Hindi po yun, mga kapatid, karuwagan ang tumanggi kapag hindi pa napapanahon. Tama? Praise God. Hindi yun, sasabihin mo, aba, palay na, hindi mo patutukain, hindi ka manok. Amen? Hindi ka manok. Praise the Lord. Amen? Kasi mga kapatid, isa lang ang nakita ko, ang tunay na relasyon, they respect one another. Ire-respeto ang relationship. Amen? Kaya mga kapatid, again, pinili ng Diyos. Halimbawa, hindi po kung it's accident kung bakit nakakilala tayo, someone may ginamit ang Diyos na kasangkapan para tayo ay makakilala sa Kanya. Because we are chosen. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, you are chosen. Sarap na pinili ka ng Panginoon. Sa dami-dami ng tao, kita mo nyo, maraming tao dito, ang dami. Actually, mga kapatid, ang church natin sa Abaca nagsimula Sila may Mikaelo, naglalakad pa yung butuban nagtatakbo-takbo pa yan, hindi pa yan tuli. Nandiyan ang church sa Ewan ko ngayon kung tuli na siya. Praise God, hindi. Pero lang, si Rodney, doon din niya nakakilala sa Abaca. Kung hindi ako nagkakamali. Si Rodney, hindi siya bago dito. Talagang Abaca niya nakakilala sila. Praise God. Marami dito, may anak si Sister Joy. May anak ka bang naihandog sa church, Mayroon si Michelle, mayroon din po yung mga naihandog na anak. Hallelujah, sa church. Sila Marino, nanay niyang naglingkod una noon sa Abacan.
Praise God. Dahil si Marino, maliit pa rin yan noon. Siyempre, nagsimula naman ng maliliit. Mga maliliit lang yan. Ngayon, naglalakihan na sila. Hallelujah. Actually, si Dandan, yung kuya ni Mikailo, nag-aaral niya dati. Mga bata sila. Ngayon, nakakapanghinayang kasi marami po ang mga naglalaylo sa Panginoon. Pero, isa lang ang tiyak, there is no coincidence. Ito ay pinagtagpo-tagpo, pinaglakit-lakit ng Lord for one purpose. Amen? Kaya tayo, nagpapagawa na po tayo ng t-shirt. Tuloy-tuloy po yung ating programa, mga kapatid ha. Nandyan yung kulong-kulong, ikakagyan natin ng karaoke, magpapatugtog tayo ng malakas, at habang tayo ay namimigay ng mga flyers. Samahan po ninyo kami sa Endeavor because our goal ay magparami this year. Amen? Masabi mo nga sa katabi mo, you are chosen. At you are a friend of God. Palakpakan natin ang Lord. Sama rin natin, mga kapatid. Hallelujah. Ano yung sama rin natin? Tatlong bagay. Again, HPC. Friends of God are ears. Friends of God are believers. And friends of God are chosen. If you are ears, you are believers, you are chosen, then you are friend of God. Basa tayo sa binasa natin, John 15:15. Sa marahan ng pagkamasa. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko kayo mga ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga pinakilala ko sa inyo. I do not call you servant or slaves any longer, for the servant does not know what his master is doing or working out, but I have called you my friends, because I have made known to you everything that I have heard from my Father. I have revealed to you everything that I have learned from Him. Post muna tayo ng konti. Mayroon ba kayong idea? Balik mo na. Mayroon ba kayong idea kung ano yung sinasabi ni Jesus na I have made known to you everything that I have heard from my Father? I have revealed to you everything that I have learned from Him. Dalawang bagay. Revealed and He learned. He revealed everything He heard from the Father, and anong sabi ng Bible? Everything He learned from the Father. May idea ba kayo kung anong mga bagay dito? Yung kanyang narinig sa Ama, ipinahayag sa atin, at anuman ang kanyang mga natutunan sa Ama, ay kanya din ipinapahayag sa atin. Ano yung narinig ni Lord, at ano yung kanyang mga kapatid na pag-aralan o natutunan sa Ama na ipinahayag sa atin? Siguro, some of us ay walang idea. Pero alam niyo po ba na everything He heard from the Father? Ano ba yung puso ng isang ama? Ang puso ng isang ama ay kapakanan ng kanyang anak. Kaya nga may nabasa ko sa Facebook, sino ba sa inyong mahilig mag-Facebook? Ay doon ko dumana sa inyong ang pinakasinungaling sa inyong pamilya. Your father. Alam niyo po, natas po ako doon. Kasi pag tinanong mo ang iyong ama, kumusta ka pa? Kumusta ka? Kumusta ka dad? Kumusta ka tay? They always say, okay ako anak. Pero in reality, they're not. Bakit? Kasi nagtatrabaho sila maghapon. Nagugutom ang mga yan. Napapagod ang mga yan. Pero nagsisinungaling sila. Bakit? Para hindi nag-aalala ang anak. Pero isa lang ang bagay, lahat ng kanilang ginagawang pagpupunyagi is for the benefits ng kanilang anak. O balik tayo, yan ay biological father natin. Punta tayo sa spiritual father natin sa langit. Sa palagay, yung ama natin sa langit, hindi din ba ganun ang ginagawa? Na lahat ng kanyang sinasabi ay kapakanan at ikabubuti ng bawat isa, tama? So yung lahat ng sinabi ng Ama na narinig ni Jesus, na nireveal sa atin, siguro sinasabi ng Ama, pagpapalain ko ang aking mga anak, iingatan ko ang aking mga anak, iproprovide ko na lahat yan narinig
ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama. At isa lang po ang natutunan din, kanyang nakita na pag-aralan. Nakita niya rin sa Ama na sa panahon ng kagipitan, ang Ama ang sumasagot. Amen? Kaya na sabi ng Bible, na pag-aralan ni Jesus, lahat ng pag-aralan niya sa Ama, na He is the very present help in times of trouble. Sabi nga ng Bible, bago ka tumawag, alam na ng inyong Ama, nakakailangan mo ang mga bagay na ito. Kaya huwag ka mag-isip kung anong darating, anong iinumin, anong kakanin, because your Father in heaven knows everything that you need, these things. Pero sa lang ang pakiusap ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ulitin ko ha, mga kapatid, naintindihan niyo ba sinasabi ko? Lahat ng narinig ni Jesus sa Ama, ipinahayag sa atin na ikaw ay be-blessed, ikaw ay proteksyonan, at ipro-provide ang lahat ng iyong pangangailangan. Yan ang narinig ni Jesus sa kanyang Ama. Kasi ang Ama, wala siyang ibang sasabihin, kundi ang ikabubuti ng kanyang mga anak. And of course, ang napag-aralan ni Jesus, na sa panahon ng down ka, sa panahon ng wala ka, hallelujah, ang Ama ang sumasagip sa atin. Kaya nga, sabi nga, ang Diyos, pag nadapa ka, ang mga magulang natin, iba eh. Ang magulang, pagka nadapa ka, ano bang gagawin, Sister Joy? Pagkagalitan mo. Yan! Ang tanga-tanga mo eh! Papagalitan ka eh. Pero ang Ama, pag nadapa ka, ibaba mo kanya. Amen? At isa lang maririnig mo sa mga anak, magpatuloy ka. Ganun po yung Ama natin. That's how kabuti ang ating Ama. Amen? Tingnan po natin ang last slide. Tapos na po ako. Sabi niya, He revealed everything He hears from the Father, and He released everything He hears from the Father, and rewarded everything He hears from the Father. Ang ginawa ni Jesus, ipinahayag niya, nirelease niya, at ibinigay niya sa atin. Hindi lamang po ni-reveal, hindi lamang ni-release, kundi ibinigay niya sa atin. Isa lang ang gusto kong ipaunawa sa inyo, kung nakayanan ni Jesus ibigay ang kanyang buhay para sa atin, ang pangangailangan mo pa kaya ang hindi niya ibigay. Amen? Sige, tayong lahat. Pwede ba natin awitin ang nice praises? Thank you, Lord.